Vivian's point of view. Kung may hihilingin man ako, yun na yung pera. Pinagmamasdan kong mahimbing na natutulog na kambal. Para sa kanila gagawin kong lahat. Kahit yata pagsabay-sabayin ko ang mga raket ko, kulang pa rin sa pang-araw-araw namin at sa gamot ni Zion. Ano na lang ang gagawin ko? Ang liit-liit ng kinikita ko. Kung magdadagdag naman ako ng isa pang trabaho sa umaga, walang magbabantay sa mga anak ko dahil wala naman akong pambayad sa tagabantay na kukunin ko. Natigilan ako nang tumunog ang aking cellphone. Hudyat na may nag-text. Nang tingnan ko ay galing sa unknown number. Come to this Royal Hotel and my room number is 406 in exchange of a big amount. From X? Pagbasa ko sa mensahe. Isa ito siguro sa mga kumuha ng numero ko sa pinagtatrabahuhan kong bar bilang isang waitress. Papatulang ko ba ito? Kagat-labing tanong ko sa sarili. Oo, at nagtatrabaho ako sa bar bilang isa sa racket ko pero hindi ako bayaran doon dahil waitress at dancer lang ang trabaho ko doon. Para sa inyo, gagawin kong lahat. Pagkatapos nito pangako hahanap si mama ng disente at may malaking sahod. Leche kasi yung tatay niyo eh. Kung hindi sana ako hinit and run matapos akong buntisin, sagana sana ang buhay natin. Napapailing kong bulong sa sarili. Malalim akong napabuntong hininga bago napatingin sa mga kambal na ngayon ay mahimbing pa rin ang tulog. Tumayo ako matapos i-text ang kaibigan at sa labas na ito hinintay. Ilang minuto pa akong naghintay bago may humintong tricycle sa tapat ng apartment. Bakit ba bigla kang napatawag? Nagmadali tuloy ako, akala ko kung ano nangyari sa inyo ng mga anak mo. Bungad dito sa akin. May racket ako. Ikaw na munang magbantay sa mga anak ko ha. Tulog naman na sila kaya walang pasaway. Nangingiting sabi ko. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko kapag ganitong iiwan ko mga bata. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi ay handa na ako sa pupuntahan. Isang red sexy dress na hanggang hita ang haba. Sa aking paa ay isang pointed heels na kulay itim. Naglagay lang ako ng manipis na makeup at ikinulot ang buhok sa saloy. Nang kampante na sa itsura ay saka kumuling nilingon ang mga anak. Tahimik at mahimbing pa rin natutulog ang mga ito. Anong racket ba yan at ganyan ang bihis mo? Taas kilay na tanong ni Sarah sa akin. Ipaliliwanag ko pagkatapos. Tipid kong sagot sa kanya. O siya sige, basta't umuwi ka ng buo ha. Ngumiti na lang ako sa kanya sa kakinuhang maliit na sling bag. Sumakay ako sa tricycle at nagpahatid sa nasabing hotel. Labis akong kinakabahan. Ito kasi ang unang beses na gagawin ko ito. Kaya ko ba to? Ano bang ipagmamalaki ko? May mga anak na ako at hindi na birhen. Mahinang boses na pagkausap ko sa sarili habang papasok ng hotel. Huminga ako ng malalim nang bumukas ang pinto ng elevator at hinanap ang hotel number sa bawat unit hanggang sa marating ang dulo. Ito ang may pinakamalaking parte. Ito na talaga para sa mga anak ko at sa gamot ni Zion. Pagpapatatag ng loob kong sabi. Pinindot ko ang doorbell at nang walang nagbukas kaya muli kong inulit. Ilang saglit lang ay nagbukas ang pinto ngunit walang tao sa likod nito. Sa loob ng silid ay madilim. Sarado ang ilaw. Nakaramdam ako ng kaba ngunit walang nagawa kung hindi ang humakbang papasok. Nang makapasok ay kusa na ring nagsarang pinto. Napakagatlabi ako nang mapansing dim ang light sa gawing kusina. Nagpunta ako roon at napansing may wine na nakahanda at 2 baso. May tao ba rito? Malakas na boses kong tanong. Ano ba to? Bakit napakadilim? Reklamo ko nang makarating sa living area. Nang umupo ako sa mahabang sofa, kaharap ng pang-isahang sofa ay halos mapamura ako ng maaninag na may nakaupo ron. Hindi ko napansin to kanina dahil masyadong madalim sa gawin na ito. You're late. Malamig na boses nitong sabi. Baritono at buong buo. Ilang minuto lang naman. Ang sabi naman sa text ay 9:30. Sagot ko. Bakit ba napakadilim dito? Nagtitipid ka ba ng ilaw? Shut up. Tanging tugon nito sa akin at tumayo bago naglakad patungo sa kusina para kunin ang wine at salina ng 2 baso. Tahimik lang naman akong nakasunod dito.
Nagulat ako nang iabot nito ang baso na may lamang wine sa akin. Bahagya kong naaninag ang mukha ng lalaki. Masasabi kong halos perpekto ang hulma ng mukha nito. Ang panga nitong umiigting at ang ilong na patusok. Pati na rin ang labing namumula ang una kong napansin. Ngunit ang mga mata nito nakakulay ng gabi ay wala kang kababakasang emosyon. "How much is you just for one night?" Seryosong tanong nito matapos uminom sa wine glass. Masakit mang pakinggan ang pagtatanong nito pero iyon naman talaga ang pakay ko. Ang pera. "Kung ilan ang maibibigay mo?" Seryoso ring sagot ko sa lalaking hindi ko naman lubusang kilala. 500,000. Is that enough? Tanong nito na ikinatango ko. Pwede na rin kesa wala. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa akin. Kaya't inilapag ko naman ang shoulder bag sa may mesa at hinintay ang lalaki hanggang sa tuluyang makalapit. Napapikit na lamang ako nang ilapit nito ang labi sa aking mga tenga, pababa sa aking leeg, na para bang kinikiliti ako nito doon. Iniangat kong ulo upang mas bigyang laya ang labi ng lalaki. Ang kamay nito'y nasa aking bewang na at hinahapit para mas magdikit ang katawan naming dalawa. "Remember that this is just a one-night stand. After this, you should forget about everything that's happened." Paus nitong bulong sa mismong tenga ko na aking ikinapikit bago tumango bilang sagot. "Good girl." Nagpatianod na lamang ako nang hilahin niya ako patungo sa kwarto nito at itinulak pahiga sa kama. Dahilan para bahagyang lumislis ang suot kong dress. Bakas sa mga mata ng lalaki ang pagnanasa habang pinapasadahan ako nito ng tingin. "You're mine tonight, baby." Marahang usal nito bago ko marahas na hinubara ng lalaki. Napadaing na lamang ako nang maramdaman ng malamig na bumalot sa aking katawan. Nang tanging underwear na lang natira sa akin. Lumuhod ang lalaki sa aking paanan at bahagyang ibinuka ang aking mga hita. Animong sinasamba niya. Marahan itong hinalik-halikan ng aking hita pataas. Wala akong nagawa kung hindi ang dumaing sa tuwing nakakaramdam ng sensasyon. Nang tumigil to sa ginagawa'y hinubad nito ang sariling saplot. Dahilan para tumambad sa akin ng malaperpekto nitong katawan na kahit sinong babae ay handang lumuhod at ibukang hita para dito. Inibabawan niya ako at walang pag-iingat na ipinasok ang kahabaan sa aking loob habang minamasahin niya ang aking hinaharap. Panay ang daing at ungol naman ang tugon ko. "Damn, hindi ka na birhen pero you're so tight, baby." Hirap nitong usal habang umuulos ng mabagal sa aking ibabaw. Hanggang sa unti-unti nitong nahanap ang tamang ritmo at binilisan ang paggalaw. Hindi ko alam kung anong isisigaw dahil hindi ko naman alam ang pangalan ng lalaki. Kaya naman tanging ungol ang nagiging tugon ko sa bawat ginagawa nitong nagpapabaliw sa akin. "You like it, huh?" Tanong nito. Tumango naman ako habang mahigpit ang kapit sa bedsheet. "Call me X. Shout that." Hindi ko mabilang kung nakailang rounds kami ng lalaki. Basta't ang alam ko ay pagod na ako ngunit tila halimaw sa kama ang lalaking ang pangalan ay X dahil wala itong kabaguran. Dang matapos kami ay basta na lang tumayo ang lalaki at may kinuha sa drawer. Tahimik ko lang tong pinanonood sa bawat kilos. Kitang-kita ko kung gaano itong kaperpekto. Ilang saglit lang ay bumalik na ito at may dalang tseke. "Here's your payment. That's 1 million pesos. I will text you kapag kailangan uli kita." Malalim ang boses nitong sabi. Agad ko naman yung tinanggap bago umiling. Wala nang kasunod pa ito. Seryosong sabi ko't inayos ang pagkakatakip ng kumot sa aking hubad na katawan. Bago bumalik sa pagkakahiga at tumalikod sa gawin nito. Ramdam kong lumubog ng bahagya ang kama. Hudyat na may humiga sa aking tabi. "Hindi kasama sa bayad mo ang yakap pagkatapos." Reklamo ko nang yakapin ako nito sa bewang. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinakiramdaman ko ang katabi. Nang maramdamang malalim at mahimbing na ang tulog nito, ay dahan-dahan kong inalis ang kamay nito sa aking bewang at umalis ng tahimik sa kama. Hinanap ko ang dress na suot at ang layo ng narating noon. Iika-ika kong kinuha ito sa gilid ng sofa at sunod na hinanap ang aking panty.
Nasaan na ba kasi yun? Iritang tanong ko sa sarili sa mahinang boses. Kaya kong umalis ng walang bra. Pero ibang usapan kung pati na ang panty wala. Isa pa nanlalagit ang pakiramdam ko sa aking ibaba. Kainis naman. Bahala na nga sa bahay na nga lang. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang lumabas ng kwarto ay nilingon ko ang gwapong lalaki. Mahimbing itong natutulog. Ani mong isang anghel na hindi mo maiisipang isang halimaw pala sa kama. Nahanap ko ang shoulder bag sa kusina at doon isiniksik ang bigay nitong tseke. Sa wakas ay makakauwi na rin ako. Magbabagong buhay na at hahanap ng mas magandang trabaho para sa mga anak ko. Mabibili ko na rin ang mga gamot ng anak kong si Zion. Sobra-sobrang binayad sa akin ng lalaki. Higit pa sa napag-usapan ng bayad. At hindi ko na yun tinanggihan dahil ginamit nito ang katawan ko. Hating gabi na nang makauwi ako sa apartment. Nang makarating ay tulog na tulog pa rin ang mga anak ko. Maging si Sarah ay nakatulog na sa tabi nila. Hinalikan ko ang kambal sa noo bago pinakatitigan si Zion. Mabuti na lang at mild lang ang sakit nito sa puso. Nadadaan sa gamutan at hindi na kailangan pang operahan. Si Zion at Zach ang anak kong kambal. Ang ama ng mga ito ay hindi ko na alam kung saang lupalop na nagpunta. Alam nitong may anak kami ngunit mas piniling magpakaduwag. Kaya wala akong ibang mapagpipilian kung hindi ang kumayod at buhayin ng kambal ng mag-isa. Pinahid ko ang sariling luha saka huminga ng malalim. Ang hirap maging single mom. Kaya natin to mga anak. Basta wag niyong iiwan si mama. Mahinang bulong ko sa natutulog na kambal. Naligo na ako't nagbihis ng pantulog bago tumabi sa kanila at natulog. Kahit pa may bigat ang aking dibdib. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sunod-sunod na halik sa aking pisngi at hagik-hika ng dalawang paslit kong anak. Shh! Magigising si nanay! Dinig kong sita ng isang kambal. Ikaw kasi Zaki, nagising yata sa kiss natin. Bulong naman ng isa't sabay na naghagik-hika ng dalawa. Good morning, nanay! Sabay na bati ng kambal na si Zion at Zach nang magmulat ako. Parehong 5 taong gulang na. Ay sus, ang mga mahal kong anak. Good morning, kambal ko. Kamusta ang tulog nyo? Masiglang tanong ko sa mga anak at bahagyang bumangon. Wala na rin dito si Sarah. Marahil ay umuwi na kanina. Lihim akong napangiwi nang sumakit ang pagitan ng aking hita nang bahagya akong gumalaw. Mabuti naman po, nanay. Sagot sa akin ni Zach. Nanay, nagugutom na po ako eh. Ano pong pagkain? Magalang naman na tanong ni Zion. Wait nyo si nanay ha. Bibili ako sa labas ng almusal. Behave kayo rito ha. Babalik ako agad. Sabi ko na mabilis nilang ikinatango. Inipit ko ang buhok bago kumuha ng pera sa bag at lumabas ng bahay para bumili sa tindahan. Pabili nga po ng itlog, 3 piraso at isang pack ng hotdog na rin po. 2 na rin pong Bear Brand. Sabi ko nang nasa tapat na ng tindahan. Saan ka ba galing kagabi? Nakita kitang umalis eh. May bagong customer ka ba? Bago na naman. Chismosang tanong sa akin ng tindera. Ngumiti lang ako at nagpaalam bago umalis. Ang mga ganitong tao ay wala namang alam sa buhay ko at hindi na dapat pang pinapatulan. Agad kong iniluto ang biniling agahan at ginawang sinangag ang kanin na lamig na tira kagabi. Zach, Zion, kain na tayo! Tawag ko sa kambal nang matapos ihanda ang aming agahan. Bala kong ipalit ang cheque ngayon at gumawa ng bank account para doon ilagay ang tirang pera. Bala ko na rin kasing lumipat kami ng tirahan sa mas maluwag at maayos na paligid. Sa kasalukuyan kasing tirahan namin ay siksikan ng mga bahay at maraming chismosang nakapaligid. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Zach sa akin nang matapos ko itong bihisan. Si Zion naman ay nauna ko nang binihisan kanina. May pupuntahan lang si nanay, pagkatapos ay mamamasyal tayo ha. Gusto niyo ba yon? Nakangiting tanong ko sa mga anak. Parang kahapon lang ay namomroblema pa ako kung saan kukuha ng pera. Pero ngayon ay hawak-hawak ko na. Malaking tulong sa akin si X. Pero sana, huwag na muling mag-cruise ang aming mga landas dahil hindi ko na kayang ulitin pa nangyari sa amin.
Gaya ng plano ko, inuna kong ipapalit ang cheque at inilagay sa bagong bank account. Sunod naming pinuntahan ay ang doktor ni Zion para na rin maipa-check up ito at mabili ang lahat ng gamot nito. Nanay, gagaling na po si Kambal? Tanong sa akin ni Zach. Ngumiti naman ako ng matamis at niyakap ang anak. Oo naman anak, gagaling na siya. Nang matapos sa ospital ay agad kong dinala ang mga anak sa mall. Una kaming dumiretso sa isang fast food. Hintayin niyo si mama dito o order lang ako. Behave kayo. Pag may problema, tawagin niyo lang ako. Bilin ko sa mga anak at sabay namang tumawang dalawa. Mabilis akong nag-order at ilang minutong naghintay para makuha yon. Pagbalik ko ay naabutan ko silang tahimik na naglalaro. Eto na, kakain na tayo. Masiglang sabi ko para makuha ang atensyon ng dalawa. Makita ko lang na masaya ang mga anak ko ay masaya na rin ako bilang ina. Sa sumunod na araw ay naghanap na ako ng mapagtatrabahuhan. Sinubukan ko sa restaurant, sa mall, sa coffee shop. Pero panay we will update you ang sagot sa akin. Ano ba namang araw na ito? Ang malas naman. Kung kailan gusto ko na ng disenteng trabaho, doon naman umiiwas. Pagod kong pagkausap sa sarili bago naupo sa bench na nasa gilid ng kalsada. Sakto namang may nag-abot sa akin ng flyers at agad ring umalis. Uminom muna ako dahil sa pagkauhaw bago binasa ang nakasulat sa flyers. Hiring, CEO Secretary, 2 years college degree with a height of 5'6" and 27 years old. Female only. Napatakip ako ng bibig matapos mabasa ang nakasulat. Eto na yun! Sana makapasa ako. Umaasang sabi ko bago isiniksik sa folder ang flyer. Nang araw na yun ay kahit hindi ako natanggap sa trabaho ay masaya pa rin dahil pakiramdam ko. Bukas din ay matatanggap na ako sa pag-a-applyan kong kumpanya bilang sekretary. Gustuhin ko mang magtrabaho sa kumpanya noon o sa ibang lugar ay hindi pwede. Dahil may mga anak akong kailangang alagaan. Kaya naman sa gabi o hapon lang ako nakakadiskarte ng kita. Sinubukan ko rin ng online selling ngunit hindi pa rin sapat ang kita para sa aming tatlo. Para sa panibagong araw, ay maaga akong gumising para mag-prepare. Hindi na ako mag-aalala sa kung sinong magbabantay at alaga sa kambal dahil may nakuha na akong mapagkakatiwala ang magbabantay habang wala ako. Matapos magsaing ay agad na akong naligot nagbihis ng pencil skirt at long sleeves naman sa itaas. Isinuot ko naman ng 2 inches heels bago inayos ang buhok at naglagay ng light makeup sa mukha. Malapit lang naman base sa address kaya't hindi ako malilate. Pagkausap ko sa sarili bago sumakay sa jeep, mahal kasi ang taxi. Kaya ko to, fighting lang. Pagpapalakas loob ko sa sarili nang malapit na sa entrance ng kumpanya. Sanders point of view. Matapos ang gabing nangyari sa pagitan ng babae na inirekomenda lang sa akin sa isang club, ay hindi na ito nawala sa aking isip. Sinubukan ko siyang ipahanap ngunit walang bakas ng dalaga. Napatingin ako sa pinto ng aking opisina nang pumasok doon si Mrs. Ocampo, ang magre-resign kong sekretary. Good day sir, today is the first day of hiring our new secretary. Nakangiting anunsyo nito sa akin. I hope you find her sir. Ito ang isa sa naisip kong paraan para mahanap ang babaeng naka one night stand. Kinausap kong ibang kumpanya, restaurant, at iba pang mga opening na pwedeng mapag-applyan kahit sa pinakamababang posisyon na wag tatanggap ng babae dahil ito ang bala ko. Gusto kong makita o sa akin mapuntang dalaga kahit walang kasiguraduhan ang plano ko. Vivian's point of view. Hindi ako mapakali dahil kinakabahan ako. Ngayon na lang uli ako sasabak sa ganitong application eh. Sa bar kasi wala nang apply-apply. Pasok agad. At ang sarili ko namang online business ay hindi na kailangan pa ng application. Ang sabi sa amin kanina, 9:00 pang start ng interview at pang 15 pa ako sa mga applicants. Mukhang matatagalan pa ako bago sumalang. Nalaman ko ring mismong ang CEO ang mag-i-interview. Feeling ko talaga ako nang pipiliin. Dinig kong sabi ng isa sa mga kapwa-aplikante ko. Ang filingera mo naman! Hindi hamak na mas sexy at mas maganda ako kesa sa'yo. Siyempre ako ang papasa sa standards ng CEO no? Maarting singit ng isa pang babae na aplikante rin.
Napabuntong hininga na lang ako. Paano na lang ako kung ganun? Ligo lang ang panlaban ko dahil hindi ko namang kayang pantayan ang ganda't kaseksihan ng mga nandito. Inabot na ng lunch ay hindi ko pa rin turn. Kaya naman naisipan kong lumabas para bumili man lang na makakain. Ate, pabili nga po ng lumpiang gulay, 2 piraso. Sabi ko sa tindera. Hindi naman kalayuan nitong karinderya sa kumpanya. Halos katapat lang nito. Dito ko na rin kinain ng pagkain saka nagmamadaling bumalik. Nasaan si Vivian De Leon? Dinig kong tawag sa pangalan ko ng nagpakilalang sekretarya ng CEO na siyang papalitan ng kung sino mang matatanggap. Sakto at dumating na ako. Hinihingal kong itinaas ang kamay ko. Ako po. Nalagpasan ka na. Where did you go? Prepare yourself, ikaw nang susunod. Seryosong sabi sa akin. Tumango naman ako at inayos ang sarili. Hindi ko naman kasi alam na ako na palang susunod ng umalis. Huminga ako ng malalim at chinek ang bibig kung may naiwan bang lumpia. Nang masigurado ay saka ako naglagay ng lipstick sa labi. Next applicant, faster! Imporma ng sekretarya. Agad naman akong tumayo at taas noong pumasok sa silid. Nang mag-angat ang tingin ng lalaki sa akin ay ganoon na lamang pagkatulala ko nang makilala ito. Ikaw? Halos pasigaw kong tanong at nanlalaki ang mga matang nakatitig dito. Papaano kung makakalimutan ng lalaking to? Happy to see me? Nakangising tanong nito sa akin. Ex? No, this can't be. Ikaw ang CEO? Hindi makapaniwalang tanong ko rito. Sariwa pa sa akin ang nangyari sa amin at kung papaano kong ibinigay ang sarili para maisalba ang gamutan at pamumuhay naming mag-iina. So, you're here to apply? Well, you're accepted. Tanggap ka na. Pwede ka nang magsimula. May munting ngisi pa rin sa labi nito nang sabihin yon. No! I back out! Akmang tatalikod na sana ako nang muli itong magsalita. You can't back out, or else... Saglit itong tumigil bago may kinuha sa drawer at ipinakita sa akin ang maliit na litrato. Kuha yun nung gabing may nangyari sa amin. Kapwa kami walang suot at naghahalikan sa larawan. Bagamat nakatagilid ako ay kilala ko ang aking sariling katawan. Bahagya rin kita ang kalahati ng mukha ko. You choose, baby. Magtatrabaho ka sa akin o sisikat ka sa paraang hindi mo gusto. Napakasama mo. You're such a manipulative. Binablackmail mo ko eh. Wala kang permiso na kuhanan ako ng litratong kasama ka. Hysterical na sabi ko. Halos pasigaw. Hindi mapigilan ng emosyon. Akala ko ay hindi na muling magkukrus ang aming landas ngunit nagkamali ako. Naging isa pa itong problema sa akin ngayon. Papaano ko ito matatakasan kung dito pa ako mismong magtatrabaho? Ganun talaga kapag may gusto akong makuha. Seryosong sabi nito bago tumayo't lumapit sa akin. You're now my secretary, baby. Nagsitayuan ang mga maliliit kong balahibo sa leeg nang ilapit nito ang labi sa aking tenga. Pababa sa aking leeg na nagdulot ng kakaibang kiliti sa akin. Sinubukan ko itong itulak pero bigo ako. Dahil sa halip na lumayo ito ay hinapit pa nito ang bewang ko dahilan para mas magdikit ang aming katawan. Ay Mr. Smell, ngayon hindi mo na ako matatakbuhan. Baritonong boses na sabi nito. Habang marahang hinahaplos ang aking braso. Bitiwan mo ko! Please lang! Pakikiusap kong sabi. Sumunod naman to sa kadumistansya. For now, you may go home. Bukas ka na magsimula sa trabaho. Seryosong sabi ni X o ni Sander. Hindi ko na nagawang sumagot. Basta ko na lang tong tinalikuran at iniwan. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit gano'n na lamang ang kaba sa aking dibdib. Habang papauwi ay nag-text ako kay Sarah. Sa kanya lang ako makakapagsabi ng mga problema ko. Punta ka sa bagong tirahan namin. Kailangan ko ng kausap. Tipa ako sa text bago isinend. Napabuntong hininga na lang ako. Para akong aatakihin sa puso sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa office. Hindi ko lubusang akalain na magkikita pa pala kami. Pagdating sa bahay ay naabutan kong naglalaro ang kambal. Nakabantay naman si Aling Tess
ang kinuha kong tagabantay sa dalawa. Ako na pong bahala. Salamat po sa pagbabantay ha. Nakangiting sabi ko. Nagpaalam na ito't umalis. Mga anak, andito na si Mama. Masayang anunsyo ko para makuhang atensyon ng mga ito. Nanay! Agad namang lumapit ang dalawang kambal. At ako, pinupog ng halik sa pisngi. Para namang bulang nawala ang iniisip ko. Pupunta rito ang ninang Sara nyo. Kasabay natin siyang kakain. Gusto nyo ba yon? Nakangiting tanong ko sa mga anak. Sabay namang tumango ang dalawa. Naligo lang ako't nagpalit ng pambahay bago nagluto ng kakainin nila para sa dinner. Sakto nang matapos ako ay siya namang pagdating ni Sara. Hi babies! Namiss nyo ba ang ninang? Bungad nito sa dalawang kambal at ibinigay ang pasalubong bago ko nilapitan. Daming ganap pa, ba't ka lumipat ng bahay? Nahanap mo na ba yung tatay ng kambal? Tumigil ka nga, wala akong balak hanapin ang tatay nila. Yun nga yung kukwento ko. Ang daming nangyari eh. Biglang problemadong sabi ko. Mahaba-habang usapan ba yan? Tanong pa ni Sara. Tumango naman ako. Hindi na ako nagulat nang umisit at naglabas ng beer mula sa dala nitong paper bag. Nang tulog ng mga batay saka kami tumambay sa may terrace ng bahay para doon mag-usap. Spill mo na yan! Agad na sabi ni Sara saka binuksan ng beer. Alam mo namang nangangailangan ako ng malaking pera para sa gamutan ni Zion, di ba? May nag-text kasi sa akin noon. Hindi ko alam na isa palang bilyonaryo. Hindi naman ako bayarang babae. Alam mo yan. Dahil hindi ako sumasama sa mga lalaki sa bar. Pero pinatos ko na yung nag-text dahil malaki yung bayad. Pagkukwento ko, halata naman sa mukha nito ang gulat. Girl, may nangyari sa inyo? Like, a one-night stand? Gulat nitong tanong sa akin ikinatango ko. Akala ko makakatakas na ako eh. Hindi na magkukrus ang landas namin pero alam mo kung anong nakakatawa? Nag-apply ako sa isang kumpanya. At hindi ko alam na siya pala ang boss ko. Nakangiwi kong kwento bago uminom sa sariling inumin. Sa tuwing naaalala kong nangyari ay hindi ko maiwasang hindi maasar. Seryoso ba yan? Hindi pa rin magawang maniwala ng kaibigan ko. Tumango lang ako bilang sagot. Anong plano mo? Tinakot niya akong ipopost ang picture namin kapag hindi ko tinuloy ang pagtatrabaho. Kaya wala akong choice kung hindi ang sumunod. Sana lang ay wala nang kasunod pa. Umiiling kong sabi habang namomroblema. Natatakot akong baka maulit-ulit ang nangyari sa amin nung gabing yun. Pero kung sa bagay, jackpot ka na. Nakangiting sabi nito na ikinasalubong ng kilay ko. Tumigil ka nga. Inis kong sita. Totoo naman Nakalipat nga kayo ng tirahan at nakabili na ng gamutan ni Zion. Pero girl, huwag ibibigay ang puso agad Mahirap nang maloko ka na naman katulad before sa tatay ng mga junakis mo. Pinaniningkitan niya ako ng mga mata matapos sabihin yon. Alam ko, dahil nadala na ako sa tatay ng kambal. Huwag na nga sanang bumalik dahil hindi naman na nagpakatatay. Abay lubos-lubosin na niya. Gigil kong sabi habang inalala ito. Kinaumagahan ay mas maaga akong nagising. Pinaghanda ko ng agahan ng mga anak ko at ang babaunin ko sa trabaho ay inahanda ko na rin. Matapos mag-agahan, ay saka ako naligo at nagbihis ng office attire. Inipit ko pa ba ng buhok ko at naglagay ng manipis na makeup sa mukha. Bago umalis, ay nilapitan ko muna ang kambal saka hinalikan sa noo. Mahimbing pa rin ang tulog ng dalawa kaya't hindi ko na ginising pa. Sakto nang papaalis na ako ay siyang pagdating naman ng katiwalang magbabantay sa mga anak ko. Nasa may mesa na po ang agahan nila. Kumain na rin po kayo. Kayo na po munang bahala sa mga anak ko, ate. Nakangiting bilin ko. Ako nang bahala sa mga anak mo. Mag-iingat ka sa trabaho, ha? Sagot naman ito sa akin. Nagpasalamat ako bago umalis. Sumakay na ng jeep na dadaan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Ilang minuto lang ay nakarating na rin agad ako. Sa pinaka-last floor ang opisina ng CEO. Kung saan ako magtatrabaho bilang sekretarya nito. Nang makarating sa floor nito ay wala pang katao-tao.
In short, wala pa rin ang boss kong si Sander. Wala man lang instra kung anong gagawin. Bubulong-bulong kong sabi sa inayos ang nagkalat na paper sa desk ng dating sekretary. Sa may gilid ay patong-patong na folder. Winalisan ko na lang muna at nilinis sa mga kalat para maging maaliwalas kahit papano ang pwesto ko. Sakto nang matapos ako ay dumating si Sander. "Make me some coffee." Seryosong bungad nito bago pumasok sa loob ng opisina. Napairap na lamang ako sa hangin bago pumunta sa pantry at gawin ang utos nito. "Good morning, sir. Here's your coffee." Magalang na sabi ko matapos ibaba ang tasa ng kape sa mesa nito. Hinihintay kong tikman nito yon ngunit hindi ginalaw ni Sander. "Did you already check my schedule for today?" Tanong ito habang nakatingin sa laptop. Agad akong nataranta. Malay ko ba sa schedule nito? Hindi man nga lang ako na-briefing kahapon sa kung ano bang gagawin ko ngayong unang araw ko sa trabaho. "I-check pa lang po." Mabilis kong sabi bago tumalikod para pumunta sa desk ko at halughugin kung naroroon ba ang schedule nito. Alin ba yun dito? Inis kong bulong sa sarili. Bago binuksan ang drawer at nakita ko rin ang iPad. Binuksan ko yun at bumungad agad ang schedule nito para sa araw. Nakahinga ako ng maluwag. Saka muling bumalik sa loob ng office ni Sander. "I found it, sir. Ang schedule niyo po for today is at exact 8:30 a.m. You have a meeting with the investors. At 10 a.m., you have early lunch with Miss Avedra. Iyan pa lang pong schedule this morning." Formal na sabi ko at tipid na ngumiti kahit napipilitan. "Okay, you may go. Just remind me kapag dumating ang oras ng meeting." Sagot nito na ikinatango ko bago bumalik sa sariling desk para magsimulang magtrabaho. Nang sumapit ang 8:30 ay tumayo na ako saka muling pumasok sa loob. "Sir, your meeting." Paalala ko. Formal pa rin at walang halong pag-iisip sa nangyari sa pagitan namin. Nagpapasalamat akong hindi ako nito ginulo kagaya ng kahapon. Mabuti na lang at hindi na rin ito inungkat ang nangyari sa amin. Hinintay kong makasakay sa elevator si Sander bago ko sumunod. Nang sumara ito ay napakatahimik dahil kaming dalawa lang sa loob. Napapikit na lamang ako nang maramdaman ang kamay ni Sander sa aking bewang. "Bitawan mo ko," mariing sabi ko. Ngunit sa halip na bumitiw, ay hinapit pa niya ako dahilan para magkadikit ang aming katawan. "Sir Sander, ano ba?" "I said X. Call me X, not Sander." Baritonong boses na sabi nito na ikinaismid ko. "Nasa trabaho ho tayo, sir." Mahinang boses na sabi ko, saka pilit na kumawala sa hawak nito. Sakto namang bumukas ang elevator kaya't pinakawalan na rin ako ni Sander. Sa meeting ay nasa gilid lang ako malapit kay Sander habang nagdi-take note. Nang matapos ay agad rin kaming bumalik sa office. May 30 minutes pa naman kasi bago ang meeting nito sa isang babae. Kakaupo ko pa lang nang tumunog ang intercom na nakakonekta kay Sander. Hudyat yun tinatawag niya ako. "You stay here to remind me about my meeting. Huwag ka nang bumalik sa pwesto mo." Seryosong sabi ni Sander. Sasagot pa sana ako ngunit lumingon siya na para bang sinasabi nitong sumagot ka at tutuwad ka sa akin. Lihim na lamang akong napailing dahil sa naisip. Nang tingnan ko ang oras ay 5 minutes na lang bago ang early lunch meeting nito. "Sir, it's time. 5 minutes before the meeting. Nakanote na bawal malate." Formal na sabi ko saka tumayo. Nang makababa kami sa lobby ay may nakaabang ng sasakyan sa labas at may maghahatid na sa amin papunta sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting. Pagpasok sa loob ay natanaw kong babaeng naka-corporate attire. Maganda, sexy at sopistikada. Ito na siguro si Miss Avedra. Hinayaan kong manguna si Sander at nasa likod lamang niya ako. Nagkamayan ng dalawa at pansin ko ang bahagyang pagtagal noon. Iniwas ko na lang ang tingin. "Good morning, ma'am. I'm the new secretary of Mr. Sander. I'll be here with him." Nakangiting singit ko. Tinapunan lang ako ng tingin ng babae saka tumango bago umupo. Lihim naman akong napairap. May attitude din. Gusto ko lang naman maging polite.
Nag-order ng pagkain ng babae. Kahit papano, ibinilang din niya ako. Kung hindi nga lang sasabihin ni Sander. Maging sa pagkain ay nag-uusap pa rin ang dalawa at bahagyang nagtatawanan. Hindi ko magawang sumingit dahil isang hamak lamang akong sekretarya. Nang negosyo ng usapin ay tahimik na lang akong nagtitake note. Ngunit nang mauwi ulit sa kwentuhan ay inilabas ko na lang ang cellphone. Saka nag-text sa nagbabantay sa aking mga anak. No phone in work. Seryoso at mahinang bulong sa akin ni Sander. Napapikit na lang ako saka ibinaba ang cellphone at nakangiting tumingin dito. Noted, sir. Plastikong sabi saka tumingin sa babae na nakataas ang isang kilay sa akin. Mukhang natigil ang pag-uusap ng dalawa dahil nakuha ko ang atensyon ni Sander. Kaya naman sumama ang mukha ni Miss Saavedra. Anyway, Sander, if you have time, I want to invite you in my party tomorrow night. Ngiting sabi ni Miss Saavedra. Saka muling nakipagkamay kay Sander at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Just send the invitation to my secretary. Titingnan ko kung may oras ako. Tanging sagot ni Sander sa babae. Nang makabalik kami sa opisina ay bad trip ako sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa babaeng yon. Hindi ko na rin nagawang bumalik sa loob ng opisina ni Sander dahil wala naman tong utos sa akin. Kaya't inabala ko na lang din ang sarili sa pag-aayos sa mga documents na ipapapirma dito. Nang malapit nang matapos ang oras ng trabaho ay tumunog ang intercom. Nang tumingin ako kay Sander, ay nakatingin din to sa akin. Bumuntong hininga ko bago tumayo at pumasok sa loob. Anong kailangan nyo, sir? Tanong ko sa halos walang ganang tono. Come with me, samahan mo akong mag-dinner. Seryoso pa rin sabi nito. Pero sir, patapos ng oras ng trabaho, kasama pa ba yun? Hindi ko maiwasang hindi magsalubong ang kilay ng magtanong. Patapos pa lang, kaya nga aalis na tayo. But just in case, extra payment na lang sa sahod mo. May ngising sabi ni Sander. Paano kung ayaw ko? May bahid na ngising sabi ko rin. Wala kang bonus, may kaltas din ang sahod mo. Ani mong panalo ito nang makitang lugmok ang ekspresyon ko sa sinabi niya. Okay, fine. Sasama na ako. Kakain lang at uuwi na rin ako. Bawal akong malate ng uwi. Ang huli ay halos pabulong ko nang sabi. Why? Do you have a lover? Is he waiting for you? Kunot ang noong tanong nito. Ang kaninang ngisi ay biglang nawala. Tara na sir, mauubos ng oras eh. Sa halip na sagutin ang tanong nito ay iyon ang sinabi ko. Bahala ito sa kung anong gustong isipin niya. Inunahan ko na itong lumabas. Sumunod na lang ito. Sumakay kami sa sasakyang pagmamay-ari nito. Halatang mamahalin. Nagtaka ako nang huminto ang sasakyan sa hotel nito. Akala ko ba kakain tayo ng dinner? Bakit sa hotel mo tayo? Salubong ang kilay kong tanong. Kung ano mang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. What? Dito tayo kakain. Papahatid lang tayo sa hotel room ko. I miss their food there. Nakangisi at tila inosenteng sabi nito na ikinakulo ng dugo ko. Kung ano mang binabalak nito, sisiguraduhin kong hindi nito yun magagawa. Hindi na yun mauulit pa. Nakareceive ako ng mensahe galing sa tag-alaga ng mga anak ko. Tinatanong kung pauwi na ba ako dahil kailangan na nitong umalis at may sakit din ang sariling anak. Napabuntong hininga na lang ako at tinext si Sarah. Pumunta ka sa bahay, pakibantayan ng kambal. Bawi na lang ako pag uwi, may trabaho pa ako eh. Tipa ako ng mensahe sa kaibigan bago isinend. Nang tingnan ko si Sander ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa harap. Who's that? Sino? Nagtatakang tanong ko sa biglaan nitong tanong. Who's your texting? Kasama mo ko pero inuuna mong boyfriend mo. Bakit? Selos ka? Hindi ko boyfriend ang katext ko. Inis kong sabi dito at nang makitang naipark na nito ng maayos ang sasakyan, ay bumaba na ako at agad naman itong sumunod. Good. You shouldn't text your boyfriend if you're with me. Sa halip na sumagot ay hindi ko nalang to pinansin. May pagkabaliw na yata ang lalaking to. Parang kahapon lang todo blackmail to sa akin. Ngayon naman iba ng trato nito. Kagaya ng sabi nito ay sa hotel room kami nito kumain.
Napakarami ng pagkain na pinahatid nito sa hotel staff. Hindi ko nga alam kung kaya ba namin tong ubusin ng kaming dalawa lang. Bakit napakarami naman yata nito? Just in case na gutom ka. Simpleng sagot ni Sander bago niya ako inalalayang umupo sa dining table. Ginawa mo naman akong patay gutom? Ismid na sagot ko. Nagsimula kaming kumain at parehong tahimik. Marami ang inilagay nito sa plato ko ngunit ang laman ng plato ni Sander ay bilang lang ang karga. Alam mo, hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa pero salamat. Dahil nakikinabang naman ako. Pero sasabihin ko sa'yo, kung may binabala ka man, huwag mo nang ituloy dahil hindi na yun mauulit pa. Mahabang sabi ko matapos kumain. Hindi na ako nakapagtimpi at sinabi na ang laman ng isip ko. Why? Aren't you satisfied with me the last time we did that? Loko, kung hindi lang dahil sa mabigat kong dahilan hindi ko gagawin yun. Kunot ang noong sagot ko sa kanya. Mababa na akong mababa. Basta't ang alam ko, ginawa ko yun para sa mga anak ko. Hindi na muling nakasagot si Sander at pinagpapasalamat ko na hindi nito tinanong ang dahilan ko. Dahil hindi ko alam kung dapat bang sabihin pa yun sa lalaki. Salamat sa dinner Pwede na ba akong umalis? Hindi man magandang pakinggan pero kailangan ko na talagang umalis eh. Bukod sa kailangan ako ng mga anak ko ay hindi magandang ideya na magkasama kami sa isang lugar na kami lang. At baka mauwi pa sa bagay na iniiwasan ko. Yeah, ihahatid kita. Hindi na kailangan. Magta-taxi na lang ako kung wala ng jeep na dumadaan. No, hindi ka uuwi kung hindi ka papayag na ihahatid kita. Hindi nagpapatalong sabi ni Sander na ikinainis ko ng matindi. Ano bang ginagawa ng lalaking to at ganito kung kumilos? Sa huli ay wala akong nagawa kung hindi ang pumayag. Sa biyahe, pareho kaming tahimik. Sa kanto papasok lang sana sa amin ako magpapahatid ngunit ayaw pumayag ni Sander. Gusto talaga nitong maihatid ako sa mismong tapat ng bahay na tinutuluyan ko. Dito na. Itinigil naman itong sasakyan dahil sa sinabi ko. Salamat sa paghatid. Ingat sa biyahe. Wala na akong balak hintayin ang sasabihin nito at akma na sanang bubuksan ng pinto ng sasakyan nang hablutin ito ang braso ko at ipaharap. Nagulat na lamang ako nang siilin niya ng halik ang aking labi. Kiss me back. Mahinang sabi nito nang hindi ako tumugon. Nagawa nitong sabihin yon habang magkadikit ang aming mga labi. Wala akong nagawa nang muling gumalaw ang labi nito. Tinugon ko ito at pinantayan ng bawat galaw hanggang sa maghiwalay ang aming labi at maghabol ng hininga. Saglit akong napatitig sa mga mata ni Sander bago umiling at saka nagmamadaling lumabas ng sasakyan nito at pumasok sa loob ng bahay. Hawak ang kaliwang dibdib ay napatigil ako sa pagtakbo. Malakas ang tibok ng aking puso. Animong napakalayo ng tinakbo ko. Kinakabahan na ako sa hindi malamang dahilan. Nanganganib na naman yata ang puso ko Umiiling at mahina akong sabi sa sarili bago tuluyang pumasok sa loob mismo ng aming bahay. Sander's point of view. Wala pa akong balak umuwi matapos ihatid si Vivian. Kaya sa halip na sa bahay dumiretso ay nagtungo ako sa bar. Nang maiparada ang sasakyan ay sakto namang tumunog ang aking cellphone, hudyat na may tumatawag. At nang makitang silok ito ang matalik kong kaibigan ay agad kong sinagot. Hey dude, kamusta? Bungad nito sa kabilang linya. I'm good, how about you? Kailan ka ba uuwi? Balik tanong ko. To inform you, kanina lang ako nakauwi. Tumawag ako dahil aayain sana kitang uminom. Hangout lang sa bar. Andito na ako sa bar na madalas nating puntahan. You can meet me here. Kadarating ko lang. Sagot ko sa kaibigan. Nang matapos ang pag-uusap ay pinatay ko ang tawag at bumaba ng sasakyan. Sa halip na pumasok ay tumambay pa muna ako sa labas at nagsindi ng sigarilyo. Naninigarilyo lang naman ako sa tuwing may bumabagabag sa aking isip. What am I doing? One night stand is enough. Dapat ko na siyang layuan pero bakit ganitong ginagawa ko? Kastigo ko sa aking sarili. Kahit ako naguguluhan sa inaakto ko. Nang gabing may nangyari sa amin ay hindi na ako nilubayan ng dalaga sa isip ko. Siya na lang ang laging nasa isip ko at hindi magawang alisin kahit anong gawin ko. Itinapon ko ng paubos na upos ang sigarilyo saka pumasok sa loob ng bar. Umupo ako sa bar counter at umorder ng shots sa bartender.
Nakakadalawang baso pa lang ako nang may umakbay na sa akin. Long time no see, dude. Bati sa akin ang kaibigang si Luke. Natawa ako at inilingan ito bago bahagyang itinaas ang shot. Umuwi ka pa. Ismid na sabi ko rito. Loko, gusto ko ring makita yung mga anak ko kaya ako bumalik. Sagot nito bago umorder ng shots at ininom yun ng isang lagukan. I followed your suggestion before na iwan ang babaeng nabuntis ko. Because you're such a damn ass. Takot na takot ka sa responsibilidad. Higit pang takot ka sa mga magulang mo at sunod-sunuran. Well, my suggestion is the best choice. Hindi ka naman ganyang ka-successful ngayon kung hindi mo sila inabandon o binaliwala. Yeah, but I'll make it up this time. Babawi ako sa kanila. Determinadong sabi ni Luke sa akin. Anyway, are you free tomorrow? I hired an investigator bago pa ako makauwi at pinahanap sila. And now I know their location. Pwede mo ba akong samahan? Yeah, what time? Tanong ko. Gusto ko ring makita ang pamilyang binuo pero iniwan niya. Maybe early in the morning? Baka kasi umalis at hindi ko maabutan. Tumango na ako sa sinabi nito at uminom uli. Maybe after lunch na lang ako papasok bukas sa trabaho. Medyo may tama na ako na umuwi kami ni Luke. Ite-text na lang daw nito ang address na pupuntahan namin bukas. Anumang plano ng kaibigan ko ay suportado ko siya. Maging noong nakabuntis ito at mas pinili nitong baliwalain ang babaeng nabuntis kaysa ang panindigan. Nang makauwi sa bahay, dumiretso agad ako ng kwarto at hinubad ang lahat ng suot at nagtungo sa shower para maligo't mahimasmasan. Hindi man lang nakatulong ang alak para makalimutan ko si Vivian. Mukha nito ang laging lumilitaw sa aking isip. Sa sumunod na araw, nabulabog ang pagtulog ko dahil sa tunog ng aking cellphone. Pupungas-pungas kong kinuha ito sa bedside. Who's this? Tanong ko sa kabilang linya. Sinagot ang tawag nang hindi tinitignan ng caller. Man, where are you? Papunta na ako sa address na tinext ko sa'yo. Bungad ng kaibigan ko. Si Luke pa lang tumatawag. Napabalikwas ako ng bangon saka pinatay ang tawag. Nagmamadali akong nagbihis at hindi nagawang maligo. Napakunot ang noo ko nang mabasa ang address na sinend ni Luke. Pamilyar to sa akin ngunit baka aksidente lang na pareho ang address. Ngunit nang makarating ako sa mismong address at kung nasan si Luke ay doon na ako natigilan. Sigurado ka bang nandyan siya? Tanong ko nang makababa ng sasakyan. Kibit-balikat naman ang sagot nito. Are you sure na ito ang bahay? Tanong ko ulit nang akmang kakatok na sa gate si Luke. It can't be. Ito ang bahay na pinaghatiran ko kay Vivian. Sana mali ako nang iniisip dahil hindi ko alam ang gagawin. Tao po, tao po. Sigaw ni Luke para marinig sa loob habang kumakatok. Habang ako ay nananatiling nakatulala, iniisip na sana ay magkaibang tao. Bumukas ang gate at bumungad sa amin ang babaeng medyo may edad. Anong kailangan nyo mga iho? Tanong nito sa amin. I'm looking for Marian Vivian with her twins. Tama ba ako ng lugar na napuntahan? Pagsasabi ni Luke. At doon ako tuluyang natigilan sa narinig. Hindi ito pwede. Ay si Vivian. Naku, kaalis lang at nagpunta ng trabaho. Ang mga anak niya, ang kambal naman ay nandito at kumakain. Ano ho bang kailangan niyo sa kanya? Pwede niyo ba siyang tawagan at pauwiin? Pakisabing importante at emergency lang. May pakikiusap na sabi ni Luke sa babae. Napa-atras na lang ako at hindi alam ang sasabihin. O sige, gusto niyo bang pumasok sa loob habang hinihintay siya? Alok sa amin ng babae. Umuo naman agad ang kaibigan ko. Hindi ko alam na mayroon na palang anak si Vivian. Akala ko dalaga pa ito ngunit may pamilya na pala. At ang ama ng mga anak nito ay ang matalikong kaibigang si Luke. Napakamapaglaro talaga ng tadhana. Hindi ko akalain na yung iniwan at binaliwala ng kaibigan ko ay ang babaeng natitipuhan ko rin pala sa kasalukuyan. Halos 20 minutos kami naghintay sa may labas, sa terrace ng bahay. Nang dumating si Vivian ay humahangos ito. Talagang nagmamadali sa pag-uwi. Unang dumako ang tingin nito sa kaibigan ko, kay Luke. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Galit nitong tanong habang nakatingin kay Luke. Napakakapal ng pagmumukha mo magpakita sa akin pagkatapos ng maraming taon mong pang-iin dyan. Vivian,
please, let me explain. Bumalik ako para sa mga anak natin. Babawi ako. Pakikiusap na sabi ni Luke habang nakataas ang dalawang kamay. Animong sumusuko at walang laban. Hindi na kita kailangan. Hindi ka namin kailangan dahil kaya kong buhayin ang mga anak ko. Kaya umalis ka na bago pa kita ipabarangay. Galit pa rin sabi ni Vivian. Hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa babae. Hindi ko akalaing makikita ko ang ganitong side ng dalaga. May pagkapalaban din pala to. Madalas kasi ay nakikita ko siyang soft at paminsan-minsang tinatarayan lang ako. Nang mapatingin to sa gawi ko ay nagkasalubong ang tingin namin. At ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kaya pala ang tagal ko na sa opisina wala ka pa. Sir! Medyo sarkastiko nitong sabi sa itinawag sa akin. Teka, magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Luke sa amin. Tumango naman ako. How? Man, you didn't tell me. She's my secretary. And I didn't know. Simpleng sagot ko. Tinatago ang totoong nararamdaman. Napakagaling niyo naman. Magkaibigan pala talaga kayo. Walang hiya kayo. Galit na sigaw ni Vivian saka nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Nandito ako para sa mga anak ko. Huwag mo namang ipagkait sa akin. Pakikiusap ni Luke at halos lumuhod na. Ang kapal mo! Sinasabi mo sa akin yan samantalang wala ka nung kailangan ka ng mga anak na sinasabi mo. Wag na wag ka nang babalik rito kung ayaw mong ipabarangay kita. Banta nito kay Luke bago bumaling sa akin. At ikaw? Lubayan mo na ako. Hindi na ako papasok sa kumpanya mo. Ikalat mo kung gusto mo at wala akong pakialam. Tukoy nito sa ginamit kong pamblackmail sa kanya. Para bang may bumara sa aking dibdib at bahagya itong kumurot habang nakikinig sa mga sinasabi at nakatitig sa mga mata ni Vivian. Umalis kami ni Luke sa lugar na yon nang hindi nito nakikita ang mga anak. Dumiretso ako sa bahay at sumunod naman to sa akin. Dude, ano yung sinasabi ni Vivian? I don't get it. Litong sabi nito, dahilan para hindi ko agad magawang sumagot. Something happened between us. Seryosong sagot ko't yumuko. Hinihintay kong sagot nito ngunit natahimik lang ito. I didn't know. Hindi ko alam na siya yung babaeng nabuntis mo at binaliwala katulad ng sabi ko. Since that night, hindi na siya nawala sa isip ko. When I found her, I blackmailed her using our photos para lang pumayag siyang magtrabaho sa akin bilang sekretarya. Hindi na ako nagulat nang suntukin ako ni Luke sa muka. Damn you, man! You messed up! Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Galit nitong sabi bago ako tinalikuran at umalis ng bahay ko. I fall for her nang hindi ko man lang namamalayan. Mahinang sabi ko sa sarili habang nakayuko at sapo ang gilid ng labi na dumurugo. Pumasok pa rin ako kahit hindi maayos ang lahat. Hindi ko rin nadatnan si Vivian sa pwesto nito. Umaasa akong sana mapatawad niya ako. Lumipas ang ilang araw at hindi na talaga kami muling nagkita pa ni Vivian. Hindi na ito bumalik sa kumpanya ko bilang sekretary. Vivian's point of view. Para pa ring binagsakan ng langit at lupa ang kalagayan ko. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan. Bakit sa dinami-rami ng lalaki na pwedeng maging ama ng mga anak ko, ay kaibigan pa talaga ito ni Sander? Sarah, free ka ba mamaya? Bar tayo. Ang tagal na rin kasi nung huling mag-inom tayo. Pagkausap ko sa kabilang linya ng tawagan ko ang kaibigan. Oo, sa wakas free time ko na rin. Grabe, busy lang. Anong ganap sa buhay niyo ng kambal? Tanong nito sa akin. Bumalik na yung tatay nila. Matipid kong sabi. Aba, ang kapal ah. O sige, mamaya na natin ituloy ang tsikahan para damang-dama with alak pa. Nang patayin kong tawag ay saka ako napabuntong hininga. Sa ilang araw na lumipas ay nakapag-isip-isip naman na ako. Nang tingnan ko ang kambal ay pareho silang masaya habang naglalaro. Kahit sabihin kong nandito ako at kayang buhayin ng dalawa, napagtanto kong kailangan rin ng mga batang ama nila. Kahit para na lang sa mga bata. Zion, Zach, mga anak, tara dito. Tawag ko sa dalawa. Agad namang lumapit sa akin ang mga anak ko. Kinarga ko ang dalawa at pinaupo sa aking kandungan. Ang bigat nyo na mga kambal ko. Sabi ko't bahagyang inamoy-amoy ang mga anak
Agad namang naglikot ang dalawa dahil nakikiliti sa ginawa ko. Healthy kasi kami ni Kambal, nanay. Maligalig na sagot ni Zack sa akin. Natawa na lang ako. Parehong chubby ang mga anak ko at napaka-cute talaga ng mga ito. Mga anak, hinahanap niyo ba ang daddy niyo? Gusto niyo pa ba siyang makita? Marahang tanong ko sa mga anak ko at bahagya silang niyakap. Nanay, gusto niyo po ba? Tanong sa akin ni Zion na ikinatigil ko. Dahil ako pa talaga ang iniisip ng mga anak ko sa halip na oo agad ang isagot nila sa akin. Kung anong gusto ng mga kambal ko, gusto rin ni nanay. Nakangiting sagot ko. Gusto niyo ba siyang makilala, mga anak? Agad namang tumango ang dalawa kahit nung una pa'y alanganin pa. Bukas din ay makikilala niyo ng tatay niyo. Pangako yan. Okay lang po ba sa kanya, nanay? Inosenteng tanong ni Zack. Nanay, paano po kung ayaw niya sa amin? Dugtong pa ni Zion. Mga anak, magugustuhan at okay na okay sa tatay niyo na makilala at makita kayo. Sino namang may aayaw sa ka-cute at kagwapong kagaya niyo, di ba? Lagi lang nandito si nanay, Sabay na tumangong mga anak ko at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko mapigilang hindi maging emosyonal. Sana lang ay hindi masaktan ng mga anak ko sa desisyong ipakilala sila sa ama nila. Kinagabihan, katulad ng balak namin ni Sarah ay nagtungo kami sa bar. Pinatulog ko muna sa bahay ang taga-alaga ng mga anak ko. Mabuti na lang at pumayag naman to. Girl, nandito tayo para mag-enjoy, makalimot at magpakalasing. Hiyaw ng kaibigan ko nang makarating kami sa bar. Simpleng black halter dress na hapit sa aking bewang at hanggang hita ang suot ko. Nakaban naman ang mahaba kong buhok dahilan para lumantad ang makinis kong likuran. Naghanap kami ng table na bakante at doon pumwesto. Umorder agad ng maiinom at pulutan si Sarah. Makaka-target kaya ako ngayong gabi? Tanong ni Sarah habang iniikot ang paningin sa paligid. Maingay, mga lights na hindi ko maintindihan ng kulay dahil halo-halo na. Sa gilid ay mga naghahalikan, nagsasayawan. Ganun ang setup ng bar na pinuntahan namin. Sa harap naman ay may kumakanta ring banda. Nang dumating ang order naming inumin ay agad akong kumuha at nilagok ito. So ano nga yung chika mo? Segunda ni Sarah sa akin sa paglagok ng alak. Alam mo ba yung lalaking naka one night stand ko? Tanong ko. Tumango naman to at mukhang nakuha kagad ang atensyon niya. Kaibigan niya yung lokong ex kong nang iwan sa amin ng mga anak ko. Muli akong uminom ng alak. Hindi naman makapaniwala si Sarah sa sinabi ko. Ano? Totoo ba yan? Grabe ang plot twist. Oo. At hindi ko nga alam kung pilinano ba nila talaga ito para lang pagkaisahan ako eh. Ano? Pinagpasahan nila ako matapos akong iwan ni Luke. Saka susunod sa akin si Sander. Mga siraulo eh. Masama ang loob kong sabi habang napapailing. Nakakailang lagok na rin ako ng inumin. Grabe talaga yung mga lalaki no. Matapos makuhang gusto basta na lang aalis saka manghihikayat pa ng kapwa manggagamit. Umiiling na sabi ni Sarah. Alam mo kung ano yung nakakatawa? Hindi ko na malayang nahuhulog na pala ako sa pesteng Sander na yun. Pagkakakong natawa sa sariling sinabi. Bakit dun pa? Ay, malala. Bulong nito. Alam mo girl, hindi naman napipigilan yan kung ayaw mo niyan. Kusa rin ihinto yung nararamdaman mo. Kaya sa halip na mag-emote-emote ka riyan ay tara na at mag-enjoy tayo. Agad siyang tumayo at hinila rin akong patayo. Sayaw tayo sa dance floor at maghanap ng mabibingwit. Natawa ko sa kaiginiling ang katawan. Nang matanaw ang bar counter ay lumapit ako ron at humingi ng isang shot. Saka bumalik sa dance floor at doon humataw. Bahagya kong ipinikit ang mga mata at dinamdam ang music. Hanggang sa bigla na lang bumangga ang likuran ko sa matigas na katawan. Sa halip na lumayo ay dinikit ko pang sarili at gumiling. Pinupunteriya ang gitnang bahagi ng lalaking nasa likuran ko na hindi ko naman kilala. Ipinilupot ng kung sino mang lalaki ang braso sa aking bewang. At nang mapagod ako sa pagsasayaw, ay saka ko hinarap ang lalaki.
Nang magtamang aming mga matay, gano'n na lang ang gulat ko nang makitang si Sander ang kanina ko pang sinasayawan. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo nga ako! Medyo may tama na rin ako ng alak, kaya nang sabihin ko yun ay bahagyang iba na ang pananalita. Nagpupumiglas ako sa hawak nito ngunit sa halip na bitawan ay mas hinapit niya ako. Paano kung hindi akong nasa likuran mo? Will you do the same? Sa lubungang kilay na tanong ni Sander. Napahagikik na lang ako at sinundot-sundot ang malapad at matigas na dibdib ni Sander. Oo naman, bakit? Inggit ka? Mas sumama ang mukha ng lalaki sa sinabi ko. Inom pa tayo. Parang batang sabi ko at hinila si Sander sa bar counter, saka humingi ng alak sa bartender. Nang nakakailang shots na ako ay pinigilan na ako ni Sander. That's enough, lasing ka na. Ha? Lasing? Ako? Hindi. Ikaw lasing ka ba? Sino ka nga ulit? Lasing na talagang tanong ko. Napailing na lang si Sander bago bumuntong hininga. Tara na, iuwi na kita. Mahinahong sabi ni Sander sa akin at akmang hahawakan ako sa braso nang pagpagin kong kamay niya. No! Ayokong sumama sa'yo. May kasama ako. Ayoko sa strangers. Wait! Nasusuka ako. Lasing na sabi ko sa kapasuray-suray na naglakad papuntang banyo. Agad naman siyang sumunod at inalalayan ako kahit pa panay ang pagpag ko sa kamay niya. Nang makarating ako sa banyo ay basta na lang akong sumuka. Mabuti ay naiabot ko pa sa cubicle. Kinuha ni Sander ang panyo sa bulsa niya at pinunasan ako dahil bahagyang nabasa matapos akong dumuwal. Uwi na ako. Biglang sabi ko. Akmang aalis na ako nang kargahin niya ako na para bang isang sako ako. Siguro napugto na ang pasensya nito sa akin dahil sa kakulitan. Ano ba? Bitiw! Help! Rapist ka ba? Wala na sa katino ang tanong ko dahil sa kalasingan. Nang makalabas kami ng bar ay isinakay niya ako sa passenger seat ng sasakyan nito. Saka umikot para sumakay sa driver seat. At sa halip na sa bahay ako nito ihatid ay sa sarili nitong bahay niya ako dinala. Napakaganda mo. Dinig kong mahinang bulong ni Sander habang nakatitig sa mukha ko bago tuluyang makatulog. Sana magkaroon ako ng pagkakataon sa'yo. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa sobrang sakit ng ulo. Babangon na sana ako nang maramdamang may nakayakap sa aking bewang. Nang tingnan ko ay may kamay ito at mas nagulat nang makita kung sino ang taong yon. Sander! Bulalas ko at mabilis na inilis ang kamay ng lalaki. Nang tingnan ko ang katawan sa ilalim ng kumot ay tanging panty na lang ang suot ko. Manyakis ka! Pinaghahampas ko ito dahilan para magising ang lalaki. Hey, calm down! Pigil nito sa akin. Wala rin tong pang itaas at tanging boxer shorts lang ang suot. Baka tuloy ang sandata nito sa ibaba. Kulang na nga lang sumaludo na. Paano ako kakalma? You raped me, huh? Paratang ko sa kanya. What? No, I can't do that. Sagot ni Sander. Pilit pa rin akong pinakakalma. Bakit ako nakahubad kung wala? Pinagsamantalahan mo ako ano? At bakit tayo magkasama? Hysterical kong sigaw. Ano? Gagamitin mo na naman ako? Ang katawan ko at pagkatapos iiwanan mo ko kagaya ng ginawa ng magaling mong kaibigan? Napakasama mo. No, nabasa kasing damit mo nang dumuwal ka. Mahinang sagot nito. Halos pabulong. I'm sorry, hindi ko gagawin yun sa'yo. Sinungaling ka! Kaya siguro sa akin ka nakipagkama ay dahil alam mong tungkol sa amin ng kaibigan mo. Bakit? Anong balak mo sa akin ha? Bubuntisin at iiwan mo rin pagkatapos? Napakasama niyong dalawa. Alam mo sayang ka Natitipuhan pa naman na kita sana. Pero anong ginawa mo? Gigil na gigil kong sumbat kay Sander at hindi mapigilan ang sariling mga luha. No, hindi ko gagawin yung iniisip mo. Hindi ko alam that you have a past with my friend. Hindi ko alam na ikaw ang babaeng yon. I'm sorry. It was accidental na ikaw ang matext at papuntahin sa hotel room ko. Binigay ng manager sa bar ang number mo I won't do that to you.
I didn't do anything to you dahil hindi ko magagawang galawin ka habang lasing ka. Mahinahon ngunit seryosong pagtatapat ni Sander. Nanahimik naman ako at pinakiramdaman ng lalaki. Hinanap kita after that night. You got my attention. So when I found you, I became aggressive and blackmailed you. Nagustuhan kita eh. I like you. At hindi ko alam kung paano patitigilin yung pagkagusto ko sa'yo, Vivian. Na-speechless ako habang nakatitig kay Sander. Napakurap-kurap ako hanggang sa kusang tumulo ang luha ko na kanina pang nagbabadya. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanging nasabi ko matapos ang mahabang katahimikan. Dahil hindi na kita pakakawalan hanggang sa magustuhan at mahalin mo rin ako. Paus nitong sagot at lumapit sa akin. May mga anak na ako. Gusto mo pa rin ako? Mapanghamong tanong ko. Yeah, I'm proud of you. Being a mother without any support from Luke makes you so brave. Handa akong tanggapin ang mga anak mo at mahalin sila na parang akin. Masuyong sabi nito sa akin sa kamarahang hinaplos ang pisngi ko. Umiwas naman agad ako. But, can I ask you a favor? Alam kong nagkamali si Luke pero pwede mo ba siyang bigyan ng chance para bumawi sa mga anak ninyo? Iyon na nga rin ang napagdesisyonan ko. Huwag kang mag-alala. Mahinang sabi ko at nag-iwas muli ng tingin. Thank you. Can you just accept him as the father of your children? Pero sana wag mo na siyang tanggapin ulit sa puso mo. Alanganing tanong nito at bahagya pang hinarap ang mukha ko sa kanya. Hindi ko kayang makita kang masaya kasamang kaibigan ko. Huwag kang OA. Matagal ko nang kinalimutan ang nararamdaman ko sa baliw mong kaibigan. Really? That's good. So, we okay now? Tila bigla itong nabuhayan. Tumango naman ako. Masyado siyang mapilit. Ano pa bang magagawa ko? Napatili na lang ako nang bigla na lang niya akong buhatin at ipaupo sa kandungan nito. Paharap sa katawan niya. Dahilan para madamang-dama ko ang galit na nitong sandata. Hindi ka nalasing ngayon. Paus na boses nito sa kanya niyakap ang bewang ko at hinalikan ng marahan sa labi. Pababa sa aking pangat leeg. Mas binigyan ko naman to ng access at napapikit sa sensasyong binibigay nito sa katawan ko. Sander! Paus na boses kong daing na bahagya nitong sipsipin ang balat ko sa aking dibdib. I told you, call me X. Baritonong boses nito habang patuloy sa ginagawa. At ang kamay nito ay naglilikot na sa aking loob. Nang pareho na kaming nasa tamang pag-iisip at nakapagbihis, ay hinarap ko na si Sander at seryosong tiningnan. Pwede mo bang tawagan ng kaibigan mo? Papuntahin mo siya sa bahay maya-mayang lunch at magdala na rin ng pagkain para sa mga bata. Ngayon ko siya ipakikilala. Can I come with you? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Eto na ngang makikiusap eto pang may ganang magsungit. Oo, basta tawagan mo. Bago pa man sumapit ang tanghalian ay nagpahatid na ako kay Sander sa bahay para asikasuhin ang mga anak. Agad ding umalis si Sander at sabing pupuntahan muna nito ang kaibigang si Luke para sabihin at kausapin dahil nalaman kong hindi pa pala maayos ang pag-uusap ng dalawa nang huli kaming nag-usap-usap. Nang sumapit ang lunch ay kinakabahan ako, ganun rin ang mga anak ko. Paliwanag ko sa mga bata na si Luke ang tatay nila. Nalaman ko na rin ang dahilan ng lalaki kung bakit ito umalis. Sa ngayon, ang importante sa akin ay ang kasalukuyan. Hindi ang nakaraan kaya't pinapatawad ko na ito. Sa una, napagkamalan ng kambal na ang ama nila ay si Sander. Natawa na lang ako sa kaipinakilala ng formal si Luke sa mga anak namin. Nanay, sino po siya? Mahinang tanong sa akin ni Zach. Tinutukoy nito si Sander. Bakit? Tanong ko. Kanina pa po kasi siya sa'yo nakatitig. Inosenteng sagot naman ito. Patay na patay lang yan sa akin anak. Boyfriend ko. Nakangiting sabi ko. Sinadyang iparinig kay Sander at nang tingnan ko ito ay nakataas na ang isang kilay sa akin. Ang kapal? Samantalang kanina halos magmakaawa to sa akin. Papasukin ko lang sa aking maliit na kuweba. Natawa na lang ako nang maalalang pangyayari kanina. Nang tingnan kong muli si Sander ay may sinabi ito.
Walang boses ngunit kita ko sa bibig nito ang mga salitang, I love you. I love you too. Tugon ko kagaya sa ginawa nito. Natawa na lang ako nang biglang umalis ang anak ko at saka naman agad na lumapit sa akin si Sander at niyakap ako sa bewang. You're mine alone. Bulong nito sa akin. Oo nga. Sa'yo na ako. Natatawang sagot ko. Ngayon ay kontento na ako. Nakabalik na ang ama ng mga kambal. Natupad ko na ang pangakong maipakilala si Luke sa mga anak ko. At higit sa lahat, nahanap ko ng pag-ibig na matagal ko nang hinihintay. Sa dinami-rami ng pagsubok na kinaharap ko ay sa happy ending rin ng wakas. Ngunit hindi lahat ay pare-pareho. Wakas.